Ang amin po kasing panawagan, gusto namin ay tumawid sa lahat po ng mga pader ng ating lipunan. So, kung saan po nila gustong pumunta, basta po sila ay nakikiisa dun sa panawagan sa ating gobyerno na ayusin na ang sistema, pumunta po sila. Meron lang very gray distinction dahil ito po ay sa amin ay sa pamumuno ng sektoral. Samantalang yung sa kabila po ay sa pamumuno ng religious denomination. Pero yung dadalo, wala akong kaso. Kahit sino po. Yung dadalo. Siyempre, protest rally ito, sir. Nung nakaraang September 21, nag-cover kami sa Maynila eh. Parang yung mga nag-rally, mga Gen Z na sinasabi nila, mga kabataan. Parang hindi welcome yung pro-DDS, sir. Just for yung reaction lang, sir. Kalimutan na po natin yung September 21. No? Hindi naman po dahil sa we are diminishing the importance of it. No? But because it was clearly unclear. Tama? Ambiguous yung panawagan dahil po na lumabnaw ba dahilan po sa hindi naman nagkaisa yung mga tao sa kanilang mensahe. So, tawagin na lang natin itong November 16 na take 2. Na tayo po ay naglilinaw ng ating panawagan. Let us consider September 21 na without malice na lang. And consider it as the first step. And this is the second and hopefully the more effective. Pero isa na, rally talaga, protesta ng taong bayan. Rally po ito. Rally po ito, malinaw. It is a petition to the government for redress of our grievances. Hinaing niya ako. Talaga, ang hinaing natin, very clearly sinabi ni Atty. Lambino, na hindi pa po tinatawag man lamang ang dapat tawagin sa mga investigasyon. So kahit sino po ang hulihin natin dito sa baba, pag hindi natin kinuha yung mastermind, alam po ng taong bayan na tutuloy lang ng tutuloy yung systemic corruption. So kailangan po natin tanggalin yung ulo kung sino man po yun. Hindi, alam ko po, iniisip nyo na pinagtutukuyin natin either ang Pangulo or ang dating speaker. Pero it's not necessarily them. Pero kailangan po, well, with due regard to presidential immunity, no, absolute yan eh. So doon tayo sa susunod, sa Speaker of the House. Kailangan po siyang tawagin. And I respect him, I respect his position, but why is he not being asked? He should be asked about the blanks in the budget, tungkol po dun sa mga parang unconstitutional na mga pork-barrel elements of the budget. Sagutin po sana niya. Dahil kung hindi po, ito nagiging resulta, naghihimutok ang taong bayan. Thank you, sir. Yeah. Gusto ko lang susugan yung tanong sa sagot ni Atty. Chini. Una, ako, saradong Roman Catholic po ako. High school pa lamang po ako nagsisilbi na sa simbahan. At hanggang ngayon, naranay pa rin yung aking pagiging tunay na Katoliko. Pero sa aking nakikita nitong mga nagdaang mga araw, para bang yung aking relisyon, masakit sa kalooban ko madama ko na hindi ko nakikita sa mga namumuno ng aking simbahan yung tunay na panawagan sa kalinawan, katapatan, at katarungan nitong issue ng korupsyon. Transparency, accountability, and justice. Ang nabasa ko na naging pahayag ng aking simbahan, nananawagan ng pagbuo ng Truth Commission upang imbestigahang mabuti raw yung nangyaring drug war nung panahon ni Tatay Digong. Matagal na pong iniimbestigahan yan, inimbestigahan na po yan ng katakot-takot na dala na nga sa Netherlands sa ICC si Tatay Digong. Bakit yung aking simbahan ang kanyang inuunang tawagin ay pagbuo muli ng Truth Commission? Alam po niyo nung panahon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, unang-unang ginawa po ng mga dilawan na pamahalaan noong 2010,
maglabas ng Proclamation number 1 creating the Truth Commission para panagutin si Gloria Macapagal Arroyo at yung mga ibabang mga opisyal ng pamahalaan niya na sinasabing napaka-corrupt nila. Pumunta kami sa Supreme Court, ako mismo nagpunta sa Supreme Court, kasama ko si dating yumaong kaibigan natin, Congressman Edsel Lacman. Question natin yung legalidad ng proklamasyon na yun. Nanalo tayo sa Korte Suprema at sinabi ng Korte Suprema yung pagbuo ng Truth Commission para imbestigahan lamang si Gloria at yung mga iba pang mga opisyal ng kanyang pamahalaan was unconstitutional kasi violation po yan ng due process and equal protection of the law. Ngayon, mainit na mainit itong usapin sa corruption na nangyari dito sa flood control projects. Bakit yung aking simbahan hindi nananawagan para imbestigahang mabuti itong korupsyon para magkaroon ng kalinawan, magkaroon ng katarungan, no? At magkaroon ng katapatan itong mga namumuno, because katapatan sa serbisyo publiko ay mahalaga. Public office is a public trust. Yes. Sinabi natin, pero ako talagang dismayado dito sa ginawa ko ng aking simbahan. Kaya natutuwa naman po ako itong mga ibang mga simbahang malalaking katulad po ng ating Iglesia ni Cristo, itong Jesus is Lord, itong grupo ng KOJC, at iba pang mga sektor ng religion, na sila po ngayon ang nangunguna at namumuno dito sa gaganaping pagtitipon sa November 16, 17, 18. Ako po'y nakikiisa sa kanila. Katoliko po ako, pero sasama po ako sa kanila. At nananawagan ako sa aking mga kapwang mga Katoliko. Kung yung pong mga namumuno sa ating simbahan, iba po at lihis sa kanila ang dapat gawin. Hindi ko alam kung sasama po kayo sa gusto nilang mangyari. Truth Commission sa drug war o dito sa totoong pagtitipon ng taong bayan para sagutin yung nararamdaman natin, kagutuman. Dahil kung meron pong korupsyon, ang kahirapan nandiyan, maraming Pilipino ang nagugutom. Lahat po tayo dito ngayon. At lahat po kayong nanonood, nakakaranas po kayo ng kahirapan. So yun lang gusto kong linawin. Ako ay nananawagan sa aking mga kapwa Katoliko. Sumama po tayo sa 16, 17, 18. Hindi man po tayo makapunta doon sa Luneta, meron po gagawin pagtitipon po dito sa may EDSA Shrine. Andi dyan po. Sa People's Power Monument. Sa People's Power Monument. Dyan sa EDSA. At ando doon po tayo. At kung gusto po ninyong mapakinggan po ang inyong mga boses at dinaing, ay sabi ko gamitin po ninyo ang inyong cellphone, social media platform, ang inyong pong magiging gamit upang maipahayag ang inyong saloobin. Maraming salamat.